Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Matapos na ma-promote si General Torre bilang bagong PNP chief ay mas lalong naging bitter itong mga Duterte at mga panatikong DDS. Ikaw ba namang hulihin si Kibuloy? Hulihin at ilipad sa eroplano si Digong biyaheng ICC. Panuorin natin itong mga bitter na mga Duterte kaugnay sa pagtatalaga kay General Torre bilang hepe ng kapulisan. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo. Ano nangyari? You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Tama! Pabor-pabor-based promotion eh. Diba? So, balik na ako dito, I have to face that. Kasi kung saan na po yung buhato na ng diwata, visit na ito. Lima ka, nagbenta lang ng Paris overload, sumali ng party list, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Oh! Si Raulo. Pero alam nyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. No, nobody in their right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRD sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung masakto yung utak niyan, tayo, baksak sa neuro yan. Sigurado ako. Chief PNP General Torre hindi merit-based ang promotion. Ito ang naging pahayag ni Baste Duterte tungkol sa promotion ni General Torre bilang bagong PNP chief ng Marcos Jr. admin. Samantala, tawa lang ang naging komento ni Sara sa pagkakatalaga ni Torre bilang susunod na PNP chief. Matatandaang si Torre ang nanguna sa pag-aresto kay Digong nitong Marso. What's your reaction to Torre's appointment as PNP? Ay, sorry. That's my reaction, sir. Next question. Yun, sir. Pag-uusapan umano ng mga abogado ni Digong ang ilang mga hakbang para makapanumpa siya bilang alkalde ng Davao City. Kasunod ito ng balak ng Department of the Interior and Local Government, DILG, na sumangguni sa International Criminal Court, ICC, kung pwedeng pumunta ang isang consul para makapanumpa ang dating Pangulo. May mensahe rin si Digong para sa mga Pilipino. Kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siyang mensahe para sa Pilipino na nasa labas? Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung... Yes! Dagdag pa ni Sara, handa umano siyang linisin ang kanyang pangalan sa pagsalang sa impeachment trial sa Senado. 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Last question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po naming marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man?
Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso. Pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. Bumisita naman itong si Sara sa exhibit para sa kanyang tatay Digong sa The Hague, kung saan may mga kataga ni Digong at mga larawan nito na para bang kabayabayani ang ginawa nito sa bayan. Exhibit ba ito para magmakaawa sa mga lokal ng the Netherlands? Tingnan natin itong exhibit nila. Bahagi ng pahayag ni Sara nang magsalita sa rally ng mga Pinoy sa harap ng ICC. Bukod sa pagbibigay diin sa panawagan nila sa ICC at gobyerno ng Pilipinas na maiuwi na sa bansa ang kanyang ama na nakakulong sa ICC, tila may pasaring si Sara kay President Bongbong Marcos. Matatandaang sinabi kamakailan ng Pangulo na bukas siyang makipag-ayos sa mga Duterte at ayaw na niya ng gulo. Kailangan natin magkaisa na gawin at magkaisa sa panawagan at magkaisa sa demand natin sa ICC at sa ating pamahalaan. Hindi po mahalaga ang reconciliation. Bakit ba? Bakit po merong reconciliation? Mahalaga ba ang problema natin na personal? Diba mahalaga ba ang away nating dalawa, ma'am? Hindi! Anong magpakialam ng mga naghihirap, nagugutom, hindi makapag-aral sa away nating dalawa? Unahin natin ang trabaho at unahin natin ang pangangailangan ng taong bayan. Yaan yung trabaho nating lahat bilang mga mamamayan at mga mamamayan na nagmamahal sa ating bayan. Yes! Yan po ang kailangan natin gawin, isa puso, isa isip. Kayo mga kabunyog, mga kababayan, ano ang inyong pagtingin sa mga pahayag nitong mga Duterte laban kay Torre at sa mga hakbang at pahayag nitong si Inday? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog, isip
sumisigaw.